ating produktong Marcafe at ang iyong pasasalamat sa kumpanyang Jmar Marketing sa iyong napanalunan. Miss Sherry, go ahead. Opo. Maraming salamat po sa Jmar Marketing po at sa mga tao po dyan na hindi pa po nakatikim po ng Marcafe. Ay na-encourage ko po kayo na mag-Marcafe po kayo kasi masarap po ito. Tsaka maganda po ang naidudulot po nito sa katawan ng tao. Hindi po kayo magsisisi, hahanap-hanapin niyo po ang lasa. Yes po, ako po si Cheryl Bermejo Parale. Taga Tabaco City, Albay po. Ako po ay umiinom po lagi ng Marcafe sa araw-araw. At ini-encourage ko po ang mga tagapakinig po sa radio station na to na uminom na rin po kayo ng Marcafe. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Ma'am Cheryl at kukontakin ka namin kung paano mo maklaim yung iyong price. Baka sakaling madako dyan yung aming agent. Baka sakaling pwede nating ipadala sa kanila dahil alam naman natin po ngayon na lockdown medyo mahirap po ngayon transportation ngayon. So medyo mahirap nga po. Ayan, congratulations po and thank you so much maraming salamat. Ayan. Opo, God bless po. Okay, sa inyo rin po, God bless. Bye-bye. Bye-bye po. So yan mga kasangga, naging bahagi po ng ating panayam kay Miss Cheryl Bermejo Parale ng number 25, Purok 1, San Lorenzo, Tabaco City sa Albay. At gaya niya, medyo sabi nga kasangga sa mahirap yung transportation. Kaya yung ibang mga kasangga po natin na magki-claim ng price, gagawan po natin ng paraan na maiparating sa inyo yung pa-premium ninyo. At antabay lamang po at kukontakin po namin kayo kung paano po makakarating sa inyo yung inyong pa-premyo. Bueno, kapos na tayo sa oras kasanggang say at sa susunod na araw na lang natin ulit papasadahan yung mga list ng ating mga winners para sa mag-Marcafe at mag-Premyo Raffle Promo Season 2. Araw-arawin po namin yan mga kasangga. Maraming salamat at syempre sa ngalan po ni Kasanggang Ingy Marca Muñoz, kami po ang inyong mga nakasama. Kasanggang Zairine Villoya po, maraming salamat mga kasangga at ingat po tayo. At eto naman ang inyong kasanggang Ace Villapando, maraming salamat, pagpalain po tayo ng buong may kapal. Kasangga at kalusugan. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang radyo mo ngayong Pasko sa Naga TWOS 103.9 Boom FM Naga. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan inaalagaan. Parmasya Uy, laging nandyan. Mula noon sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Parmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Parmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. Maaasahan.
Mga nanay, mga tatay, kung masaod ka mo sa Naga City People's Mall, dumana na ang tindahan ni Naldo. Nagpapabakal ng mga local vegetable products as in grocery, arog kang talong, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, asin sangkap sa mga pangpinakbit, asin iba pang manlain-lain na mga gulay na sangkap sa kusina. Igwaman sinda ng chili oil labuyo hot sauce ni Naldo. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madya na sa tindahan ni Naldo. Magsaod na din mga preskong gulay. Makukuha sa 3rd floor, Black 7, stall number 6 and 7, Pavinas, Naga City People's Mall. Hanapon sana ang mabuot asin simpatikong padihon na si Naldo Evangelista. O kaya man para sa inyong mga order o kaya reservation, apudan lang sa iyang cellphone number 0929-498-1549. Tumana kita sa tinindahan ni Naldo. Barato na, may diskwento pa. Mag-enjoy sa sarap ng lasa ng nakaugili ang kape nang walang pag-aalinlangan sa inyong kalusugan. Dahil ito ay kapeng natural, ngunit lasang mahal. Oo kaibigan, hindi tinipid, pakete man o ang laman. Iyong subukan ng iyong mapatunayan. Kape ni Manoy, ang kapeng Oragon, the superior herbal coffee drink. Available na ang kape ni Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio, Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaysar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City. At sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. Taro ka mo? Yes, taro! Ang taro ay isang root crop na pinagkukunan ng pagkain dahon at lamang ugat. Kilala rin bilang gabi. Ang tanim na taro ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang masasarap at masustansyang pagkain tulad ng laing, inangat at chips. Alamin ang iba pang kaalaman tungkol sa taro. Makinig at matuto sa December 9 and 10, 2020 sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa himpilang ito. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute ATI Bicol. Tara na! Tara na! Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Mga kaibigan, eksakto na ang 5:30 ng umaga, oras sa buong Pilipinas. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga. Narito na ang headlines ng ating mga balita. Balita! Unahin natin headlines ng ating mga balita ang pambansa ngayong umaga. Food and Drugs Administration inatasan ni Pangulong Duterte na bumuo ng panel of experts na mag-aaral kung ligtas ang bibilhing COVID-19 na vaccine. Samantala, Betor mula sa Maynila wagi ng 265 million pesos na jackpot sa 649 Super Lotto. Headlines pa rin ang ating balita, COVID-19 cases sa Pilipinas umaabot na sa 441,399. Samantala, pagbabalik ng ABS-CBN tiyak na sa 2021. Vice President Leni Robredo handang mabakunahan ng COVID-19 na vaccine. Higit naman sa 5 trillion pesos national budget target ng DBM. Pangulong Duterte handang magpabakuna rin kontra COVID-19. Renewal ng franchise ng Dito Telco ipinagpaliban ng Senado. 1,574 bagong kaso ng COVID-19 na sa Pilipinas na itala. Boom Balita! Samantala, headlines ng ating mga balitang lokal. Kapupulisan sa Bicol Region na mahagi ng tulong sa Tiwi, lalawigan ng Albay. Samantala, sa ibang balita, 152 sa Bicolano affected daw ng HIV.
Samantala sa ibang balita, lalawigan ng Sorsogon at ilang bahagi ng Bicol Region nakaramdam ng lindol kagabi. Senator Richard Gordon at PRC namigay ng cash assistance sa mga biktima ng kalamidad sa Kabikulan. Samantala, isang electrician ng AMC na subcontractor ng Globe Telecom patay matapos makuryente sa Partido area. Samantala sa ibang balita, Philippine National Police tinututukan ang physical distancing kung saan parang hindi na uso sa Naga City. Samantala, Naga City nakapagdala ng isang panibagong kaso ng COVID-19. Headlines ang ating balita sa labas ng Pilipinas. Indonesia naghahanda na sa COVID-19 mass vaccination. Sa palakasan na bubble training ng mga sasabak sa Tokyo Olympics, kasado na ayon po yan sa report. Samantala sa showbiz balita, Arjo Atayde nagwagi bilang Best Actor sa Singapore. Abangan din ang lotto result. Bahagi po yan ang headlines ng ating mga balita. At ang headlines atid sa atin ng Best Juice 10 and 1 plus 1. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10 in 1 plus 1. Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10 in 1 plus 1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyo, mangosteen, guyabano, orange, talanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10 in 1 plus 1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom FM Live Report! Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, Kabikulan, isang mapagpalang umaga. Araw tayo ng Martes, December 8, 2020. Buong balita na papakinggan Lunes hanggang araw po ng Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Live sa 103.9 Boom FM Naga. Boom Balita! Sabayang napapanood sa aming official page, DWOS 103.9 Boom FM. Bicol News 24/7 Boses ng Banwaan. Live din sa Soul Broadcasting Station at Jomar Mirando Morada FB page. Boom Balita! Mga kaibigan, unahin natin detalye ng ating mga balitang pambansa. Boom Balita! Sa mga balitang pambansa, posibleng umabot sa mahigit 5 trillion pesos ang panukalang pondo para sa taong 2022. Ayon po yan sa naging pahayag ng Department of Budget and Management, DBM. Ayon kay DBM Secretary Wendell Avisado, ganito kalaki ang kanilang target upang matustusan ang mga proyekto ng pamahalaan sa 2022 kasabay din ng pagbangon ng ekonomiya. Paliwanag pa na Avisado, inaasahan kasi nila makakabawi na ng 6.5 hanggang 7.5% ang gross domestic product o GDP sa 2021. Magunitang bumaba sa negative 8.5 hanggang 9.5% ang target na paglago ng ekonomiya ngayong taon na bunsod po naman ng pandemyang COVID-19. Boom Balita! Samantala, pabor naman si Vice President Leni Robredo na mapabilang sa mga opisyal ng bansa na unang magpapabakuna laban po naman sa COVID-19 na vaccine. Ang naturang pahayag ng Vice President ay kasunod ng pagtanong sa kanyang lingguang programa sa radyo kung sang-ayon ito sa panukalang unang bigyan ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas upang mapawi ang pangamba ng mga Pilipino sa kanilang kaligtasan laban sa bakuna.
Ayon kay Robredo, dati na niya itong ginawa taong 2014 noong kinatawan pa lamang siya ng Camarines Sur, kung saan hinikayat niya ang mga kapwa Bicolano na uminom ng tubig mula sa filtering system na dinevelop ng University of the Philippines. Samantalang muli namang iginiit ng Vice Presidente na dapat gawing prioridad ang mga health workers at mamamayan sa sandaling magkaroon na ng bakuna sa Pilipinas. Hinimok din ito ang pamalaan na simulan na ang paglilista sa mga pangalan na itinuturing na prioridad na unang bibigyan ng bakuna. Balita! Samantala sa ibang balita, kinumpirma mismo ni Deputy Speaker at Buhay Party List Representative Lito Atienza na magbubukas muli sa 2021 ang operasyon ng TV Giant ABS-CBN bilang resulta ng pagpapalit ng liderato sa House of Representatives. Ayon po kay Atienza, sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Lord Alan Velasco ay may babalik muli sa floor ang diskusyon sa pagpapalawig sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang firing squad ay ang pagtukoy sa ginawang pagbasura agad sa committee level ng franchise sa renewal application ng Giant Network at hindi na ito na isalang sa House Plenary. Matatandang binasura ng House Committee on Legislative Franchises ang aplikasyon para sa franchise renewal ng ABS-CBN sa botong 70-11-1. Sinabi naman ni House Minority Leader at abang lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano na pagpasok ng 2021 ay marinang maghain ng franchise renewal application ang ABS-CBN alinsunod na rin sa rules ng Kamara. Sa ngayon ay wala pang pro-ABS-CBN congressman ang nagpahayag ng kanilang intensyon na maghain po ng panukala para i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Subalit kung pagbabayaan ng House rules o pagbabatayan ng House rules ay maaring hindi na maghain ng bagong aplikasyon dahil maaring namang gamitin ang dati ng panukala dahil walang pagbabawal sa filing o refiling ng mga bills na hindi na aktuhan ng komite. Balita! Mga kaibigan, good morning sa ating 14,000 viewers. 5:39 ng umaga, oras sa buong kapuluan. Nag-iisang Lotto Better ang maswerteng nanalo na may git naman sa 265 million pesos na jackpot sa 649 Lotto. Napanalunan ng Lotto Better ang winning number combination na 6, 12, 18. 20, 32, 41 sa isinagawang draw nung araw po naman ng linggo, December 6 ng gabi. Ayon sa PCSO sa Maynila, binili ang winning ticket. Ang kabuang premyo ng maswerteng Better ay abot naman sa 266 million pesos, 353,489. Balita! Mahigit naman sa 1,500 ang panibagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Sa uling datos ng Department of Health bandang araw ng Lunes, December 7, umabot na sa 441,399 ang confirmed cases ng nakakawang sakit sa bansa. Sa naturang bilang 24,125 o kaya 5.5% ang aktibong kaso. Sinabi po ng kagawaran na 1,574 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa. 84.6% sa active COVID-19 cases ang mild. 6.4% ang asymptomatic. 0.32% ang moderate. 2.9% ang severe habang 5.8% na pasyente ang nasa critical na kondisyon. Nasa 18 naman ang napaulat na nasawi. Dahil dito umakyat na sa 8,572 o katumbas ng 1.94% ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH, 80 naman ang gumaling pa sa COVID-19. Dahil dito umakyat na sa 408,702 o kaya katumbas ng 9.2 o 9.6% ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Balita! Mga kaibigan, sa ating showbiz balita. Showbiz balita. Showbiz balita. Sa ating showbiz balita, mga kaboom,
Nagwagi bilang Best Actor si Arjo Ataide sa 3rd Asian Academy Creative Awards. Ito ay dahil sa pelikula nitong Bagman, kung saan tinalo niya ang mga pambata ng South Korea at Singapore na siyang nag-host ng naturang award. Naigita ng aktor sa naturang kategorya ang Best Drama Series winner ng South Korea na Crash Landing on You at ang Singapore. Siya lamang ang tanging nanalo mula sa Pilipinas. Sinabi po ng aktor na tuwing gumagawa ito ng mga pelikula ay isinaalang-alang niya na nagre-representa siya ay ang sa Pilipinas at hindi lamang para sa kanyang sarili. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Mga kaibigan, sa ating lotto result, unahin natin ang Easy 2. Marke manalo ng 4,000 sa bawat 10 pisong taya. Alas 2, 28-2. 28-2. Alas 5, 31-22. 31-22. Alas 9, 4-2. 4-2. Samantala sa ating Suartres, marke manalo ng 4,500 sa bawat 10 pisong taya. Alas 2 ng hapon, 991. 991. Alas 5, 355. 355. Alas 9, 919. 919. Samantala sa ating Grand Lotto 655, hindi po tinamaan ang jackpot prize, 33.8 million pesos. Ito pa ang malumabas sa 4, 54, 45, 15, 16, number 8. Ulitin ko lang, 4, 54, 45, 15, 16, and number 8. Samantala sa ating Mega Lotto 645, jackpot price 143 million pesos, hindi rin tinamaan. Ito pa ang malumabas sa 933, number 6, 28, 34, number 8. Again, 933, number 6, 28, 34, number 8. Samantala sa ating Small Town Lottery kahapon, December 7, alas 10:30, 38.9, 38.9. Alas 3, 4.9, 4.9. Alas 7, 12.14, 12.14. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Balikan natin ang mga balita ang pambansa ngayong umaga. Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Food and Drug Administration na bumuo ng panel of experts na magsasagawa po ng pag-aaral kung epektibo ang bibilhing bakuna kontra sa COVID-19. Ayon po naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginawa ng Pangulo ang utos sa gitna ng pag-i-issue ng Emergency Use of Authorization sa COVID-19 vaccine. Ayon po naman kay Roque, ang naturang mga eksperto ang magsasagawa ng pagre-repaso na madatos kung ligtas or epektibo ang COVID-19 vaccine. Sa ngayon, nakakuha na ang EUA, ang Pfizer, Sinovac at Sinopharm. At sa unang kwarta ng 2021, inaasahang darating sa bansa ang mga bibiling bakuna galing sa China. 60 milyong Pilipino ang target na bakunahan ng pamahalaan. Una ang mga mahirap, frontliners sa sundalo, pati na ang mga polis. Boom Balita! Good morning sa ating 16,000 viewers. Boom FM Live Report! Karagtagang balitang lokal sa labas, kapupulisan sa Kabikulan na mahagi ng tulong sa Tiwi Albay. Sa detalye, Rostan Malianta. Saglit lang. Sinong nasa line? Hello, partner. Ay, SM Boy, ikaw pala yan. Mukhang na bago yung mga nakapondok natin dito. Oo, walang nakapangalan dito sa call line. Sige. Okay, partner, kumusta signal natin? Yan, malinaw. Yan, partner, good morning sa karagdagan ng ating mga balita naman. Tuwan-tuwa ngayon, partner, ang mga empleyado ng City Hall. Matapos mapabalitan na tatanggap nga ng Christmas bonus ang mga permanent employee, casual at maging ang mga job order.
Sa report na nakalap naman ng Boom FM, umaabot sa 25,000 PM Jomar ang tatanggapin ng mga casual at permanent employee ng City Hall ngayon. Ayon pa sa impormasyon, 10,000 naman sa mga job order. Labis naman ang magpapasalamat ng mga empleyadong ito. Dito naman sa nasabi po namang panukala na inaprubahan ng sangguniang panlunsod sa panguna naman ni sa Mayor Nene Diaz, katuwang naman si Mayor Nelson Digacion. Ayon sa naging pahayag ng alkalde, Nelson Digacion ang lungsod ng Naga, sinabi nito na nararapat lamang anya ang nasabing pondo dahil pinagpaguro naman ito at grabing sakripisyo rin ang dinanas naman ng mga empleyado ng City Hall. Ngayon, simula pa ng ASF, COVID-19 at ilang mga bagyong nagdaan sa lungsod ng Naga. Ayon sa alkalde, dapat lamang nabigyan ng pabuya o bigyan ng regalo ang ating mga kababayan na mga empleyado naman ng City Hall. Ulitin ko lang, partner, 25,000 pesos, medyo malaki. 25,000 pesos para sa mga permanent at casual employee ang matanggap na Christmas bonus. Samantala, 10,000 naman sa mga job order. Kumusta kaya yung ibang mga LGU partner? Magbibigay din ba ng Christmas bonus kaya nang ibinigay ng City Hall? Mula sa labas ng himpilan, ito ang Radyo Patrol, Boy Rated Jr., 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report! Maraming salamat kay SM Boy Reyta Jr. sa kanyang good news. Para sa mga empleyado ng City Hall, 25,000 pesos. Sa mga regular, casual, 10,000 pesos. Kumusta kaya yung ibang mga LGU sa Camarines Sur? Balikan natin ang balita ni Rostan Malianta. Muling nagpaabot ng tulong ang kapulisan ng Bicol Region sa panguyon ni Police Brigadier General Bart R. Bustamante, ang Regional Director Provincial ng Region 5 dito sa lalawigan ng Camarines Sur, lalo na sa Bicol. Ang mga residente ng TV Albay ay pinamagian ng 500 pieces na rechargeable lamps na siya magsisilbing ilaw at liwanag habang ang buong munisipalidad ay wala pa ring supply ng kuryente dulot ng nagdaang bagyo ngayong araw o kahapon na Disyembre 7 ng taong 2020 ang kapulisan ay pumunta sa TV Central School sa TV Albay upang mamahagi ng rechargeable lamps. Ang nasabing rechargeable lamps ay nagmula sa Filipino-India Commerce and Welfare Society Incorporated sa kung saan pinamumunuan ng mag-asawa Mr. James and Bianca Kumar. Nagpasalamat naman ng PNP Bicol sa dalawang mag-asawa dahil nabigyang liwanag muli ang TV Albay sa kasalukuyang panahon. Yan ating mga karagdagang balita. Para sa Boom Balita, itong yung Boom Patrol, Rostan Malianta, nag-uulat sa 103.9 Boom FM. Boom FM Live Report! Maraming salamat sa dagdag na balitang lokal ni Rostan Malianta. Boom Balita! Eksakto na ang 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Balikan natin mga balitang lokal update sa COVID-19. Sumampa na sa 3,305 ang kaso po ng COVID-19 sa Bicol Region. Base ito sa pinakabagong datos na inilabas ng Department of Health sa Bicol Region, kung saan sa record 477 ang aktibong kaso, 45 naman ang naitala kahapon. Ang Albay nakapagtala ng 0. Camarines Norte wala din naitala. 9 ang naitala sa Camarines Sur. 2 sa Irigas City, 2 sa Kanaman. 1 sa Nagas City, 1 sa Tinambak. 1 sa Nabua, Buhi at Baaw. Walang naitala sa Catanduanes. Samantala 36 ang naitala sa Masbate, kung saan 20 sa Aroroy. 8 sa Masbate City, 2 sa Batuan. 1 sa Baleno, Balod, Milagros sa Mobo, sa Nacinto at Uson, habang walang naitala sa lalawigan po ng Sorsogon. Balita! Dahil nga dito ang kaso po ng COVID-19 sa Camarines Sur, sumampa na rin sa 890. 85 ang sinasabing aktibong kaso. 45 na ang binawian po ng buhay. Samantala, 1 ang naitala nga po sa Naga City. Yan po ay si Bicol number 3305. 59 years old, isang babae. Taga Camellia Heights sa Kararayan, Naga City. 9 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga.
Ngayon pong araw ng Martes, December 8, 2020, idineklara po ng Palasyo Malacanang bilang special non-working holiday. Sa buong Pilipinas po yan, and celebration of Feast of the Immaculate Conception of Mary. Happy Fiesta sa mga taga-Concepcion Naga City. Balita! May kaugnayan pa rin sa COVID-19 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Naga, umaabot na sa 27, recovery sa 503 at total na binawian ng buhay 20. Yan po ang record dito naman sa Naga City. Balita! Samantala sa ibang balita, nakalikom ng 71 million pesos ang tanggapan po ni Vice President Leni Robredo at ang katuwang nitong grupong Kaya Natin para sa mga biktima ng kalamidad. Ayon po naman sa OBP, simula December 11 ay tututukan ng Vice Presidente ang rehabilitasyon sa mga apektadong komunidad sa ginubatan lalawigan ng Albay. Sinasabing sa ilalim ng Bayanihan Project ay magtatayo ito ng mga bahay para sa mga mamamayang particular na mga sinalanta ng bagyong Siroli sa Albay. Hinikayat po ni Robredo ang malukal na pamahalaan sa Albay na humanap po ng mas magandang relocation sites para sa mga biktima ng bagyo. Balita! Samantala sa ibang balita, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang lalawigan ng Sorsogon kagabi, mga pasado 10:37, kung saan naramdaman ito sa Naga City at lalawigan ng Camarines Sur. Ayon po naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na itala ang epicenter ng lindol sa layong 37 kilometro hilagang silangan ng Prieto Diaz bandang 10:37 kagabi. 77 kilometers ang lalim ng lindol at tectonic ang origin. Naramdaman ang intensity 5 sa Sorsogon City, intensity 4 sa Legazpi City, Verac, Catanduanes, Naga City, Catarman, Northern Samar, intensity 3 sa Bulusan, Irusin, Sorsogon, Catbalogan City at intensity 2 sa Palo, Alangalang, Batbangon, Kalubigan at Dagami Leyte. Wala namang inaasang pinsala sa mga ari-arian. Sinabi pa ng ahensya na asahan ng mga aftershocks matapos po naman ang paglindol kagabi. Balita! Good morning sa 12,000 viewers. 5:54 sa uling balitang lokal. Patay ang isang elektrisyan ng subcontractor ng Globe Telecom matapos makuryente sa barangay Camagong, San Jose, Camarines Sur, Partido area. Ang biktima ay si Glenn Oray, 35 anyos, isang elektrisyan ng Asian Mount Corporation at residente ng number 88 San Isidro, Sucat, Parañaque City. Sa impormasyon mula sa Camarines Sur Police Provincial Office, napag-alamang habang inaayos ng biktima ang cable lines ng naturang kumpanya ng aksidente nitong mahawakan ang isang live wire ng Casoreco 4. Nabatid na agad namang dinala sa Partido District Hospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Kaugnay nito, isa sa ilarim rin umano sa post-mortem examination ang naturang biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil po sa naturang incident. Balita! Buong balita na papakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning sa ating 17,000 viewers. Balitang International. Balitang International. Sa ating balita sa labas ng Pilipinas, naghahanda na ang bansang Indonesia sa mass vaccination program nito matapos dumating ang unang shipment ng coronavirus disease sa 2019 na COVID-19 vaccine mula sa China. Ayon po naman kay Indonesian President Joko Widodo, nasa 1.2 million doses ng Sinovac Biotech Limited mula sa China ang kanilang unang natanggap. Meron pa anyang 1.8 million doses ang inaasahan nilang sa susunod na buwan. Sinabi po ng presidente na ang naturang bakuna ay ginagamit na nila sa testing mula pa noong August. Isinasagawa pa ang last stage trials ng Sinovac vaccine sa Brazil at Turkey na inaasahan ang interim results ng efficiency ng bakuna mula Brazil sa kalagitnaan po ng Disyembre. Pumapalo na sa halos 600,000 ang kaso ng COVID-19 sa Indonesia, kung saan halos 18,000 na ang nasawi. Balitang Sports. Balitang Sports.
Sa ating balita sa daigdig ng palakasan, handa na ang Philippine Sports Commission na dalhin sa isang gym na may bubble setup sa Calamba City sa Laguna ang mga Olympic aspirants na nasa bansa. Ayon kay PSA Chairman William Butch Ramirez, ito'y makarang magkasundo sila ng Inspire Academy upang mapabalik ensayo na ang mga manlalarong nais makilahok sa 2021 Tokyo Olympics. Hinihintay na lamang anya nila sa ngayon ang pagsang-ayon dito ng Interagency Task Force on the Management of Emergency Infectious Diseases. Bago ritang nabala ang pagsasanay ng mga atleta noong March matapos magpatubad ng lockdown ang pamalaan bilang pag-iingat na rin sa COVID-19 pandemic. Mga kaibigan, yan na po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita sa Boom Balita. Bago tayo tuluyang magpaalam, good morning kay Ma'am Raquel Bermas, Sir Lito Bermas, good morning. Top Notcher, Barangay Kagawa, Dennis Munda ng Tagbong. And sa Family Corporal and Tating, good morning. Batiin ko rin Jennifer Perez Purisima ng Panikwason. Wilma Broncano de los Reyes, sabi niya good morning Kuya JM. And good morning lalo na po sa mga taga-Ragay, Kamsur. Watching here, Malabon, Metro Manila, sabi ni Mark Andro Maestrado. Grace Tayaw ng Magaraw, good morning. Merry Christmas. Joanne Miliana Ariate, good morning. Kay Makoy Briones, maray na aga sa Indujan from Toronto, Canada. Good morning, Merry Christmas, sabi ni Gemma Lubina. Ay, good morning kay SM Boy Reyta Jr. Kay Med sa Bundal, Broncate, good morning. Ricky Pulon ng Minalabak. And si Delia Labatchaw. Maula na morning Kuya Jomar, advance Merry Christmas, sabi ni Micaela Jing Montible Altiche ng Ocampo. Ma'am Richelda Balmes Bilano and retired Principal Nora Bilano, good morning. Mga taga-barangay Peña Francia, good morning. Rowena Albino Malaya, good morning Kuya, lagi pong nakikinig sa'yo ang asawa si Henry Barcelon. Saro na po siyang PWD dahil kompleto ang aldaw niya pagdai ka na dadango. Yan, sige, maraming salamat Henrik Jerswin Balyespenda Barcelon. Good morning sa family sa Bater, digdi sa Pacol, Naga City, sabi ni Verna Dolor sa Bater. Mamang Jess sa Marasigan, hay daw sa mga taga-Binahan, Ragay. Good morning kay Ate Flor Lucero. Ma'am Gloria Melieta Abuyo, maraming salamat. At sa mga teacher ng Alta Marino Clasio High School, good morning kay Ma'am Rosa Vargas. Sabi pa dito, good morning, happy fiesta na lang dyan sa Pipian from Manay Nate Agpuo ng Patong. Good morning Kuya, malakas talaga yung lindol kagabi. Ramdam na ramdam ko habang ako'y nakahiga at nakikinig sa programa ni Papa Dax. Intensity 4 daw, sabi ni Ate Malin. Pakibati Ace and Nathan, makukulit from Tito Bisoy. Good morning sa mga taga-Ocampo. And Consing Villanueva, happy birthday. Diyan sa Hobo, Minalabak, sabi ni Pluser Tumbaga Dubas ng Antipolo. Pa-shout out RC family dito sa Buhi, nakikinig sa inyo si Rose Angela po. Gantong Ordasa family kay Chris Castro ng Bigaho Norte, Libanan from Hob Ordasa. Salamat sa mga nakinig ngayong umaga. Mga kaibigan, sa pangalan ni SM Boy Reyta Jr., Rostan Malianta, ako pa nyo naging tagapagbalita, Jomar Morada, maraming salamat. Magandang umaga Kabikulan. Mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita!